number 2, hindi naman sa experiment, pero something is different sa drafting nila. May iba yung priority, may ibang sequencing, may ibang pick. That's the best opportunity for Monster Vicious na if ever matalo sila sa game number 1 na gulatin na lang nila yung Fnatic Onyx sa game number 2. Oh, okay. Tinanggal ng Fnatic Onyx dito yung Fanny. Pero well-respected din naman yung Eve ni Super Friends. Now, the question is, since Fnatic Onyx ang kalaban mo, sa pinakamalalim na hero pool dito na sa side ng Fnatic Onyx Philippines is yung kanilang mid laner na si Super Friends, you also have to think about the Zushit. Na pwede rin naman kunin ng Monster Vicious for their first pick, but they're also opening up yourselves to a lot of potential setups like yung Lingkong. Oo. I think there's a lot to trade here. Jushin, Alpha, Suyo, Matilda. there's Phoveus din, pwede mo, like, tradable also. The Matilda that you mentioned na alam naman natin for Fnatic Onyx PH, flex pick siya. It's either Super Friends or Brusco na pipili dyan. Nova Escobar, isa sa mga comfort niya is yung Cho. So, ang daming choices. So, MV decides na, okay, hindi kami mag-first pick Phoveus. So, di natin bibigay sa Fnatic Onyx PH. Usually, signal yan na either Suyo or Cho yung pipiliin nila as a first pick. Kumbaga ng rate ng threaten na rito yung MV. Na potentially ito yung mga trades na kukunin nila. And I think it really is up to it definitely is up to Fnatic Onyx kung ano may ibibigay nila. Suyo is definitely up there. But you also have to consider yung Alpha Matilda na pwedeng lumabas from both sides. Even though medyo assassin-based din talaga si Uni dito, no? Nag-alpha pa rin naman yan. Yeah. So, what's the trade? Papaisip talaga yung Fnatic Onyx PH na malalim. So, ayaw nila bigay yung Suyo. Nakita nila yung ginawa ni Uni. So, the Suyo as Fanny is gone. Now, dahil tinanggal mo yan, whatever assassin na pinili dito ng Monster Vicious, kung assassin yung habulin nila, is pwede mo na lang respondan. Yeah. But, now that it's open for them, I think MV, it would be good na consider talaga nila first pick yung Cho ni Nova. It's either the Cho or the Matilda, pero yung sinasabi natin kanina, yung Zushit. Kaso binigay mo yung Matilda Alpha sa side ng Fnatic Onyx Philippines. Even if it's Brusco playing, they don't shy away from that. Pero pwede rin ginakawin dito yung Cho, honestly. Ayan na, ginakawin yung Cho. And then Angel, ako, nag-setup na. Ayan na yung Lingkong. Oo. So mapapaisip na yun yung Monster Vicious na, uy, ano ba kukunin natin? Kunin ba natin yung Alpha? Kunin ba natin yung Ling? Kasi whatever we get, kukunin ng Fnatic Onyx PH yung isa na hindi natin piliin. Tapos another thing is it opens up na potential Alice pickup para sa FNOP. Kasi may Angela sila. So tatlong hero. Hindi mo makukuha lahat yan. Okay, honestly, you just go Ling here, right? For FNOP. Ang masakit dito, ang daming potential setup now that they've gotten the Gatot Kacha on the side of MV. Pwede pa nga humabol yung CC 4th pick. Angela true. CC. So, if you're MV, Alpha is online. okay, you go Alpha. Ling, Joy, di ako magugulat kung nag-Joy sila dito. Ay, Georgela, oo. Ang dami pwede mo talaga para sa Angela. And I'm glad na na-remind mo din mo sa akin yung yung classic CC Angela combo na magugulat na lang na parang ang hirap pasok sa formasyon ng Fnatic Onyx PH. Kasi si Kirk lang mismo yung one-man army. Well, two-man army kasi nakasanib doon si most likely si Super Friends. Made Angela to eh. Yep. So, enjoy. Ayun. Ang masakit dito kasi pag nakakuha pa ng CC dito yung FNOP, yung Alpha hindi nag-enjoy yan sa ult ng CC kasi pag nadikitan niya yung teammates niya, ang sole strength ni Alpha is yung ability niya to move around fights. But if he can't do that, he's kind of useless in a team fight. So, kailangan isipin nyo ng MV. They might just consider banning out either the CC or maybe a huge crowd control against the Alpha. Pero pagdating kasi sa crowd control, parang ang pangit na mag-double down since either way may Cho din naman kasi yung FNOP. Kahit anong mangyari, makaharap at makaharap yung Alpha. So parang wag ka na mag-double down, tanggalin mo na lang yung mga Angela combos. Potentially, also the Irithel na pwedeng saniban ng Angela. So, Fnatic Onyx, tinanggal nila yung Harith. Is this a signal that baka kinoconsider din nila na kahit na meron na silang magic damage jungle na baka mag-magic damage code din sila? To me, They could go... It's actually a smart man. Yeah, kung 1-1 Angela. You just go Ay, CC, Lunox is right? Yeah. Just pick up the CC, tapos piliin mo na lang yung pick ni Kara mamaya.
Kasi Yeah. kung magpipili ka ng something like the Lunox or the Carry, it's a little bit too early and a little bit too greedy kasi pinakita mo na kagad. Yeah. At least yung CC, alam mo na ay, ano na lang, pili na lang tayo ng anong pwede natin ma-respond sa CC na yun. Hindi nga ako magugulat yung ano kung mag-clint dito si Kelra. Ay, oo. Ang swabe na yung animation niya ngayon, ang bilis. Sobra. Kahit na binawasan unti yung range ng ultimate niya, parang sa sobrang bilis, parang wala. Sakto na kasi yung ano nun yung passive, yung basic attacking enhance. Kasi dati sobra yun eh. Sobra yung ulti. So pag pinindot mo yung attack button, naglalakad pa yung Clint. So mapapasama ka pa. So minatch nila para at least pag battle ulti, correct ang basic attack. But they go for the glue instead. Which is decent against, I would say decent against Gatot, decent against Hylos. But if you're MV here, I think it's either Raphael or Hylos, honestly. You still go for the Hylos. Yeah, full brusco damage para makapagbilang kayo sa kung ano man yung pipiliin ni Ruff. Nag-iisip na sila ng matchups eh. Or Tig. Tig for MV. Ay, oo. Mahirapan yung Joy dun. It is in despair that I see the fondest hopes. Florin. Interesting. First time na pinili dito sa Snapdragon Pro Series Open Finals Season 6. I mean, I get it. It's good against Joy. Kasi yung heal. Honestly, I would just go Bruno here for Kelra. Either Bruno or ano bang mga counters na Nathan? Wala na yung Ircel. Claude is decent, but I would say Bruno or Clint yung top tier pick dito for Kelra. Yung bursty talaga. I think I'd rather get the Clint kasi yung mga abot na lang sa Clint is the Gatot eh. is in sight, soldier. Oh, Moscow. Talagang lane counter yung pinili dito ni Kelra. Gusto niya bugbugan. At saka to be fair, ang lakas ng foreman ng Fnatic Onyx PH. Yung Glue, Cho, Joy, Angela, na makakapag-macro lang si Kelra eh. Yeah. Na magpupush siya ng mapa, push niya yung far lane. Pag hindi maganda yung naging resulta sa laban, pero parang ang tagal bago manalo yung Monster Vicious sa isang teamfight against those 4 heroes. Yeah. And ang masarap dito kasi may tulak sa Alpha. Yan yung masaya dyan eh. Di ba spin of Alpha, tutulak mo lang if you're the Moscow. True. Tapos yung Nathan, kahit tinulak ka, may pantulak ka rin. Parang, sige, gantihan tayo. No, gantihan ng tulak. So, yung tinitingnan ko na lang dito is kung makakapaglaro na komportable si King Kong. Kasi sigurado ako yung Monster Vicious, di ba yung usual approaches sa mga teams na kung alam nila may superstar jungler sa kabila, sige, bigyan na lang natin yung superstar jungler na to the point na baka maratel pa nga yung Fnatic Onyx PH. So, sana, cool and composed kasi in terms of yung feeling na parang lahat ng possibilities covered sa lineup ng Fnatic Onyx. Yeah. Baga, well-rounded yung kanilang composition dito. So, here we are in game number 1 against the match between Fnatic Onyx Philippines and Monster Vicious. Unang matalo dito. Di pala unang matalo. Ang matalo dito sa series na to ay mamamaalam na po sa Snapdragon Pro Series. Fnatic Onyx Philippines gets first blood. Grabe si Kuya Nova X. Feeling ko, kahit hindi natin nakita yung full story dun, yun yung nagpupush lang siya, na knock up, gusto niya tumakbo, pero di nakapag-flicker kasi na-root na lang din ng Angela. Yan ang malungkot kapag utility ka eh. Tapos yung mid mo hindi rin ganun kabilis mag-clear. Parang nasa mercy ka talaga kung gaano ka-aggressive yung tank support ng kalaban mo. Unfortunately, ang kalaban nila ngayon si Prince at si Brusco. Itong dalawang to talaga mahilig mang mama ng mga tao sa river. That's why you see MV, they have to constantly group up para lang ma-make sure nila protektado rito yung ginagalawan ni Uni. Kaya, kontrolado ni Kelra ngayon yung lane ni Ruff. Actually, less than 50% health na siya. Aroy! Gusto? Pop, di. Napakasakit. Hop, Prince. Pinalabag siya rito. Pero nag-aamba ng sayaw dito si King Kong. Ito yung medyo madaya sa Joy, no? Honestly. Nung binuff yung kanyang intervals, yung 0.8 seconds, ramdam na ramdam mo eh. Ang bilis niyang isara yung gap. Yeah. Parang mas... Actually, yun yung gusto ko sa bagong patch ngayon eh. Parang ang dami mga bagay na di natin naisip na medyo mabigat pala. Pero nung binawasan yung mga konting time, yung intervals, yung animation na parang, uy, mas swabe na talaga. Happy birthday, MLBB! Makikita natin dito ngayon nag-start ng third na si Uni dito. Being an alpha, umabot siya. Pero yung kick! Yung naka pala mula kay Brusco, wala pa level 4. Nakakuha dito ng objective ang Fnatic Onyx Philippines and hindi pa po si King Kong. Even diving the floor in under the tower.
of Monster Vicious and hindi Grabe. pa sila tapos. Meron pang suntukan sa baba. Brawl talaga Yay. to. Killing spree. Yikes pa. Oy, nahanap pa. Pare, from south side to north side. From Las Piñas to Cubao. Oh my goodness. Nahanap ni King Kong si Raph dun sa top lane. Men, hindi lang from Las Piñas to Cubao, umabot ng Bulacan. Si King Kong. Sabi niya, teka lang, wala ka na bang bus dito? Ayun, nakakita siya mga prutas, so nag-uwi muna souvenir. Oh, retry para kay Uni dito, pero patay din ang jungler dito ng Monster Vicious and Fnatic, Onyx. Hindi sila papapigil. Aggression kung aggression. 3 minutes. Classic. Signature Fnatic, Onyx. Gold lead, Renmar. 1K per minute. Nakawa na ako para kay Uni. Parang ang daming pressure sa kanya kasi Florin yung jungle. Yun, nakagawa lang. Tapos si Papa. Oh my Alam God. ko ba, hindi ginamit natin si King Kong at saka Fnatic on page pinipressure yung jungle pero malilit dito naman si Brusco. Pero makakatangat, pumasok naman dito yung Gat at Gacha at nakounteran ng Monster Vicious. Masyado malalim ang Fnatic Onyx PH. Okay, ramdam natin yung heal na uncounterable dahil hindi nag-take effect yung mga anti-heal dyan. Although wala pa namang anti-heal dito yung Fnatic Onyx, no? But it will never matter for the Florin. Kasi isang pindot lang ng ulti na negate kagad halos yung mga burst damage na pwede manggaling dito from Fnatic Onyx. But do take note, hindi naman full commitment yun from FNO. Push out lang din sa nagawa nila yung gusto nila gawin. Hindi ako nagkakamali. Hindi naman naagaw ata ng Fnatic Onyx PH yung orange buff ni Uni. Sino nakakuha? Actually, I think it was Kunix na namatay siya. Okay. Kaya Kaya kalungkutan 0-2-1. for the Alpha. Sad, By the way, pare. naka temporal reign si King Kong. Nagiging ano na to no? Nagiging Oo. staple na. TR Joy. That makes sense. I think para mas makuha din yung ma-maximize talaga yung dash. Yeah. Kaya pala parang ang likot ng Joy ngayon, hindi lang sa na-smooth out yung animation niya. Na din, madalas naka-temporal rin yung mga Joys. Tapos Oo. kawawa din si Raph, wala siya masyadong magawa talaga kay Kel Rosaline. Ang hirap nito. Lumalaban sila, kala nila tatlo lang, biglang may sasarib na Angela, nandiyan na ako, pero yung top lane, binigyan ni Kelra yung natan ni Ruff dito. It is a rough lane and a rough day for the gold laner ng Monster Vicious. Fnatic Onyx, di pa sila tapos, nakaabang pa rito, nagmamanchag pa si Brusco, meron siyang sipa, pero King Kong, he's gonna have to dash away. Magkakaroon naman siya ng dash in just a bit, pero hindi rin kasi masimulan ng MB Kumbaga parang concede turtle talaga sila Kaya hinintay pa rin talaga nila yung Joy. And again, yung strength ng lineup ng Fnatic Onyx PH, ang lakas ng 4-man team fight nila with the Glue, the Cho, the Angela, empowering kung sino man, usually the Joy. So hinintay na maganda to para sa Fnatic Onyx PH midnight. Yep. King Kong, tayo sila sa turtle, pero nasipa na naman ni Brusco si Uni dito, pero tinamaan sila ng Avatar of the Guardian with the Revitalize. Makaka-out ba? Hindi. Brusco falls down, pero yung bandang likuran naman, Nova Escobar falls down as well. King Kong gets that kill, pero nakaisa pa ang Monster Vicious na hanap pa nila si Kirk. And that is a signal for MV to take the turtle, to take the objective away from FNO. Brusco and Kirk, nabigyan ka agad ng Monster Vicious. Spear of Alpha, the damage, the taunts na nagaling kay Zeno, sakto, si Martizi, nakakapag-damage din, na-control sila. So, na-lockdown lang talaga si Kirk at saka si Brusco. So, when it comes to the team fighting, even though makakapag-dive si King Kong at hanapin si Nova Escobar, kailangan din nila tignan kung mahuhuli nila sila Uni at saka si Zeno kasi baka magulat na lang ang Fnatic Onyx PH na kahit maganda yung initiation nila, yung umpisa nila, baka biglang makounteran lang sila. Oh, Retribution. Nakuha ba niya? Kuha ni King Kong yung purple buff ni Alpha dito. Now, MV. Kailangan nila isipin na may binabaog si Kellar sa may top lane. May kinakawawa. Medyo Skylar cosplay. Si Ruff dito, 0-2. And the early start of this game. Mid lane, Kirk. Inangat ni Marcy dito. Inangat pangalawang beses. Pero okay lang yan. Glue naman siya. And nakuha na ni Kelra yung top lane tower. Bottom lane! 1v1 kill! Wala kay King Kong pero top lane nabigyan naman si Brusco rito. Tinamaan siya ng Avatar of the Guardian pero yung baba. Binigyan ni King Kong yung Alpha. Cross-map trade, tignan natin kung makakuha ng Monster Vicious. Nakapitas sila sa taas pero napitasan sila sa baba. FNOP, mababasag nila yung torre sa baba pero hindi nila madidepensahan yung torre nila sa taas. So cross-map trade ang nangyari. Pero mukhang lamang ang Fnatic Onyx PH dun kasi si Uni yung nahuli nila. Third death ng Alpha. Wala pang death si King Kong. 5-0 ang Joy ng FNOP. Yep, that was the bigger kill for Fnatic Onyx. Jungler yung pinatumba nila. Nakuhaan pa ng dalawang green camp and pati na rin ng orange camp.
Medyo malaking gold yung nawawala dito para kay Uni. It's still an alpha though, pero nakikita na natin yung disparity na yun, bumabakat sa damage output ni King Kong. Grabe yung pressure ngayon ni Brusco at saka ni Kelra sa top lane. Si Ruff, napagamit ka ng entropy nung nakita niyo na nandun si Brusco. We'll get the entropy back. Mabilis din naman yung cooldown yan. Yep. So let's see kung Fnatic Onyx PH, 5-man team fight, kung maayos nila yung naging problema nila earlier, which is hindi nila naingatan yung combo nila Nova Escobar at saka ni Uni kasama si Martizi. Ang mahirap dito, wala silang hold do sa ano eh. Sa Joy eh. Sa Joy. Ang pwede lang nilang gawin dito is either cancelin yung mga dashes na Joy with the spear, Sakit. yung second skill ni Nathan, yung interference, Brusco with the conceal. May flicker siya rito, Kirk napagamit na ng kanyang ultimate. Pero hindi pa rin kumakasa ang MB. Kirk mamamatay ba bago magsimula yung laban? Crimson Beacon mula kay Martizi. Pero nakuha na ni Alpha, ni Uni. Yung turtle mula sa Fnatic Onyx. And Spirit of Alpha tumama dito kay King Kong. Meron siyang dash away. Thank you sa Temporal Rain. Temporal Rain saves the day for King Kong. But still, Monster Vicious, they were able to take the neutral objective away from Fnatic Onyx. Pero yung ultimate mula kay Kera! Pinunta na nila sa may bandang likuran. Pero hindi enough in damage. Uni with the ultimate with Spear Alpha. Tinapon niya pabalik yung Cho. King Kong on the backside. Enough yung kanyang electrifying beats. Nakuha ng Monster Vicious yung third turtle, pero Fnatic Onyx PH nakabawi kagad. King Kong at saka si Kedra nasa likod ng yung unang Torres sa gitna, pero madedepensan pa ng Monster Vicious. So yung tight formation na nilalaro ng MV, Okay. medyo nakaka-delix ngayon. Fnatic Onyx PH, papasok doon si Kirk, makakapagsanib ba siya sa isang miyembro? King Kong, Si King Ruff Kong, King Kong! makikita. King Kong hinanap niya dito, si Ruff electrifying beats! Godlike for the beast! Nahanap niya doon ang Nathan, at nakapaghilan din naman dito si Kirk, papasok naman yung si... Akala ko si Kirk yung pumasok, pero hindi Kaya nga nakasanib lang pala siya sa Gatot Kacha. Kaya pala. Dinala sa Pero hindi basement. Sinama sa Oo. bootcamp. Sinama sa Malaysia. Hindi nag-change destination si Kirk. But still, yung bait na nanggaling mula dito sa Glue with the ultimate diving under the tower na force out dito yung ultimate ni Nathan. And that was enough for King Kong to close the gap, find the target, and take down Ruff. So, isa sa mga nakikita ko dito, kasi nahirapan din si Kirk na apply ng stocks, makapag frontline, kasi si Martizi, parang lagi na lang niya binibigyan yung blue kasi alam niya, okay, sige, pag hindi ito makapaggalaw, ikaw crowd control ka na lang, hindi niya magagamit yung ultimate niya. So far, parang, it looks like a small problem, pero ang laki ng implication na yun para Yep. sa team fight ng Fnatic Onyx PH, na nakita mo na parang, minsan, nagiging improvisation na lang, okay, low na si Kirk, paano natin ito babawian? Makikita natin dito sa Lord Dance between these two teams. Uni with the damage on the Alpha. Kayang-kaya nila i-burst itong Lord na to, but the question is, makakahanap ba ng angle si Brusco? They see the Cho on the left side. Spirit of Alpha ginamit na kagad. And the zone is there. King Kong, sinaniban na rin ng Angela Hearts Guard. But the kick was there! Tinamaan dito yung Nathan ng Monster Vicious, pero nakakuha naman ng return kill ng MV. Pero yung dive mula sa Fnatic Onyx ay napakalala, pero buhay pa rin actually yung Alpha. He takes down King Kong. Pero si Kelras, may bandang likuran, pinatamaan na nila yung Gatot Kacha, buhay pa rin si Uni. Spirit of the Alpha, another one coming out from Uni, pero hindi na enough this time around. 4 heroes down on the side of MV, and make that 5 as Kelra wipes out Monster Vicious. Tatlong nahuli para sa gold standard. Kung akala na natin masama ang resulta na nangyari doon sa teamfight ng Fnatic Onyx PH dahil nahuli si King Kong, sabi ni Kenra, nandito pa rin ako. Sabi ni Super Friends, I got you. Sabi ni Kirk, may pang bruise ko pa kayo, laban pa tayo. What a turnaround by Fnatic Onyx PH. Yep. Ito yung sinasabi natin kanina, Renmar. Yung buhat factor, yung star factor ni Kelra on the backside. Pinatay muna nila si Zeno. Napakagandang Avatar of the Guardian din naman mula rin sa Gatot Kacha, but the damage was enough for Kelra to finish him off and follow up with the remaining members of Fnatic Onyx. Ganda ng Spear of Alpha, the attempt was there. Pero kinulang ng damage dahil may backup din naman ng Heart Guard mula kay Angela. Again, Uni, na-impress ako sa kanya is hintay siya sa mga perfect moments na dalawa yung Spear of Alpha na Oo. sulit-sulit. Yung una, napitas si King Kong kasi nag-dive sila sa ilalim ng tore. Hindi ko akalain na meron pa pala siyang ultimate noon. Kinonserve niya talaga para sa tower dive. Number 2, muntikan na niya napaikot yung attempt nila Kelra at Super Freeze kasi may Spear of Alpha na naman siya King at na-conserve Kong. niya.
Nag-ulti na naman. Lalim. Force out na yung ultimate dito ni Ruff. And napagamit na rin actually ng mga heals dito si Nova Escobar. Meron pa naman silang ulti, however. Fnatic Onyx, they're not done yet. 2 Lord Waves. Ang kanilang pwedeng gamitin dito. The Conceal is there. Uni. Makakapag-clear naman siya. Wala pang kick na nanggagaling mula kay Brusco dito. Oh, Kirk! Kirk! Ooh! Okay, the chain stun was real. Grabe! From MB, pero grabe nga yung damage output ng Oo. nararamdaman na natin. And napakagandang pag-drop. Pero nakahanap ng exit dito si King Kong. Pero sapat ba yun? Yung HP niya hindi. Even though sinaliban na siya ng Angela, hindi pa rin sapat para mabubuhay siya doon. And MB, they find 2 kills in quick succession. Last one din pala tong Jushin ni Martizi, ah. Yung buong sequence na yun, parang storya ng... Ano eh... Alam mo yung claw machine sa arcade? Parang yun yung ginagawa ni Martizi ngayon eh. Pinagdadampot Parang gusto sila ko eh, to, no? ah. Oo, pinagdampot. Grabe dumupot to si Martizi. Kontrolado talaga yung ano, yung team fight ng FNOP. So kailangan na nila respetuhin. Kahit nila nahuhuli si Raph, nahuhuli nila si Uni. Yung pag-crowd control ni Martizi, nagiging turnaround sa mga team fights eh. Yep. And also, remember, may Natan sa kabila ng MV. So hindi pwedeng magpadalos-dalos lang ang Fnatic Onyx Philippines. Dahil may late game factor din naman ng Monster Vicious. And even though there is a Joy as well as the Moskov, dalawang heroes na malakas pag sa late game, iba pa rin talaga yung pambigla ng isang Natan, yung pwede kanya i-burst down bigla. Fortunately for Fnatic Onyx, medyo malayo pa rin naman yung gold na hawak dito ni Kelra. Pero malapit na kasi Renmar malapit na matapos mag-build eh. Oo. So close to main conditions. Kahit ang taas na ng lamang dito ng FNOP, there's a chance still. Yun yung... Ganun talaga pag Alpha, Nathan, tas meron pa kayong sustain na kalaban eh, yung pang heal talaga. So, a little bit more methodical approach dapat manggagaling sa Fnatic Onyx PH. Yep, Lord Dance. Kailangan nila daanin sa Lawrence dito versus Monster Vicious. It could either be just a simple Lord Dance or pwede nilang gamitin yung Lord as bait as the Angela is slowly pushing the bottom lane. And MB, they have no idea that this is happening on the bottom lane. And pwede pa rin naman sumama yung Angela pero Skirk dito binibigyan na after gadget may bandang likuran. Yun lang. Sigurado wala silang tatakbuhan. And pinasok na si Keller dito. You shut down! Napaka-hapdi ni Roth! Nandoon yung Purify para hindi siya tamaan ng spear ni Kelra. And double kill just like that para kay Roth. Naku, delikado to. Kailangan, medyo mahirap yung wave clear dito ng Fnatic Onyx PH. Wala si Kirk, wala si Kelra. At saka Nathan yan. Andiyan na rin yung Jushin, MV, yung last on factor na sinasabi natin para sa kanila. Si Bruce kung mabawawasan si Kiko, sinusubukan niya hinto. Yung push ng MV, hintayin nila yung Lord sa gitna. Walang minion wave sa taas. Although, papunta na rin, makakabalik si Kirk, makakabalik si Kelra. At yung sinasabi natin kanina, si Martizi, yung control niya kay Kirk, ang hirap na to para sa isang glue. Oo, ito na yung X Factor na pwedeng lumabas mula sa Monster Vicious. Kirk, hindi siya makahanap ng way para i-sustain yung kanyang frontline. Spear of Alpha ginamit na ni Uli dito. After the Guardians sa may bandang tatlo! Super Prince ang mag-flicker out. Pero tinamaan dito sila kay King Kong. Mamatay na ba? The damage, is it gonna be enough? Nakapag-dash out pa siya pero may bolang umabot sa kanya and Monster Vicious! Oh my! Lalasunin ng FNOP! Ang lason ng MY. Dalawang Filipino teams, Gamer Pact Ascent at RRQ Kaito ang pinauwi ng Monster Vicious. At ngayon, match point na sila kontra sa champions ng Philippines. Martizi, yung Jushin niya, single-handedly hininto ang pag-frontline ni Kirk. Ramdam natin eh, parang walang frontline defense yung FNOP. Walang makalapit sa kanila eh. Walang makapagbigay ng vision para kay Brusco. Walang makapag-sustain para kay Moskov. Kasi kahit sabihin natin nag-frontline naman si Kirk, hindi enough eh. Kasi papasukin sila ng Alpha, papasukin sila ng Natan, and kapag na-hold na ni Martizi si Glue one time, pwede na siya mag-switch target. And also the fact na may Avatar of the Guardian mula dito kay Zeno and FNOP. I honestly think they overplayed their cards. Oo. Ang hirap para sa isang glue, and then even though nakapagkuha sila ng lamang, yung nangyaring nakakagulat na trade sa gitna kung saan nahuli ni Martizi si Kirk and then sinubukan ni King Kong pumasok kasama naman, hindi nakasama si Super Friends doon, trying to get the pokes, tas nahuli siya. Yun yung naging turnaround moment eh.
yung napatumba si Kirk at saka si Oo. King Kong, tas nakapag-push out na yung Monster Vicious. And as expected, again, yung Nathan, yung tinitignan natin, ang rough nga nung early game na nakuha niya. Pero once it got to the mid to the late game, naramdaman na especially ni Kirk, gaano kahapdi. And good call na kada kita nila sa glue, si Martizzi, ito, tas si Uni kagad pa follow up. Oo. Tas dun sa huli na yun, si Zeno mismo, blinackout talaga kahit yung glue lang pinatumba nila. Alam nila, kung wala ng glue, wala ng teamfight yung Fnatic Onyx Philippines. Yep. And si Ruff, mag-ulti-in lang para ubusin yung targets ng FNOP. Alam kong may nanonood na gold laner dito, mapapasana all. Dahil lagi mas maganda yung performance niya on the Natan. And MV, again, 6K gold lead na yung hawak ng FNOP, but they still managed to do this against the champions of PH. Kakaiba talaga ang pinapakita ng ating mga teams. Kahapon nakita natin yung TLID, natalo sila sa Rebellion Esports. That's number 1, number 8. And now we're seeing, hindi naman ganun kalaki yung layo, but the defending champions falling against Monster Vicious on the back of an amazing performance from the Zeusin. No, I think hindi naman sa problem sa draft. Like, you get kung bakit sila nag-glue. But then I think now, looking back, and again, perfect vision naman kung binalikan natin yung mga nangyari na the CC would have been able to get away. Yeah! Makakapagtaka siya sa pagdampot ng Jushin. Even though, yes, pwede mo naman i-argue na yung, hindi naman kasing punat ng glue yung CC. Angela ka eh. But I think Fnatic Onyx Philippines, parang na-shoehorn sila sa idea yung Angela